Okay guys, good morning. So ngayon ay May 11 and ito ay yung nung April 14 natin na tanim. So makita nyo okay naman. Baka medyo natatakpan lang siya nito, pero mukhang hindi naman masyado nakaka-apekto. Ito wala pa tayong nilalagay dito. So empty na to, wala nang laman. Kinuha ko na yung nutrient solution yan. Yun yung ginagamit ko sa iba pang refill, pero konti na lang din naman, maubos na. So kung makikita nyo, mag-iisang buwan na siya, medyo lumalaki naman siya. After niya kasing dun sa parang may certain size siya, medyo bumibilis yung paglaki niya eh. So hopefully ganun din yung mangyari sa iba natin dito, especially ito na tinanim natin noong April 10. So kasi ito mas mauuna itong i-harvest ng 1 week kaysa yon. Yan. So goods naman sila. Nag-refill naman tayo kahapon sa kanila. And yeah. So ito yung transfer natin kahapon nung May 10. And ayan. So meron tayong 15 days old. Ayan, merong isang bansot doon na 15 days old. And tapos dito naman, meron tayong mga 10 days old. So ayan. Ito yung next natin na lilipatan or yeah, pagta-transferan. So antay pa tayo ng ilang days. Pero wala pa itong nutrient solution eh. Ang bala kong ilagay dyan ay case solution na may iron chelate. Yun, para may iron. Pero gagawin pa natin. Yan, yan. So ito, kasi after ng harvest natin dito, babagawin ko itong setup na ito. Ibababa na lang din natin. So possible, maghanap ako ng mga patungan. Yan, mga patungan. Para naka-elevate. Kasi may pasaway akong aso eh. Yan. So anyway, ito, kailangan ko nang lagyan to ng tubig. Medyo dadami-damihan ko kasi aalis ako ngayon. Maya-maya. Ang balik ko pa kinabukasan ng hapon. Hapon pa. So, I doubt na baka hindi siya tumagal eh. Kaya kailangan medyo dadamihan ko ng tubig. Siguro tataasan natin ng level kasi abutin pa siya ng tanghali dito. Ito ang iniisip ko, baka hindi na rin umabot, kaya tataasan na rin din natin yung level ng tubig. So maliban doon, ito yung mustasa, ayun yung pechay, ito naman yung amaranth natin. Yan, nandyan lang sila. So didiligan ko lang din mamaya yan para meron silang nutrient solution for the next few days. So ito, maganda naman yung tubo eh. Ayan o. So ito yung tanim natin noong April 20. So wala pa siyang 1 month. At palagay ko mas magiging magandang tubo nito compared doon. Kasi mga legi yun, nag-start eh, legi. Pinakadulo natin. So ito yung cherry tomato natin na transfer natin sa soil. Yan. Kasi may mga ubong-usbong, hindi ko lang kung klaseng halaman. Tapos dito yan, nagkakaroon na ng flowers. Yan, since nasa labas naman tayo at medyo mahangin, palagay ko yung hangin na yung magpo-pollinate dyan or kung ano man ang kailangan niyang gawin. Ito hindi ko pa naasikaso. Ayan o. Mayroon na siyang dalawang bunga eh. At lumalaki na siya. Inisip ko kung paano diskarte. Pero anyway, ito naman, pwede ko nang i-harvest. Pero baka bukas ko na lang i-harvest. Yung kasabay nito, in-harvest ko na kahapon. Oo, kasi kukunin yun nung friend natin. Tapos yan, maganda naman tubo ng ating scamander. Hindi na katulad ng dati na parang medyo maliit. So hopefully mag-improve pa siya sa susunod. So magtatanim pa rin naman tayo dito ng ganyan scamander. So ito yung olmete natin. So nag-refill tayo dito sa olmete natin na tinanim natin nung April 5.
So, ayan. So, nag-average pala, itong mga tanim natin, yung tatlo kahapon, nag-average yung mga around 80 grams. So, hopefully ito, mas maganda yung maging result niya. Yan. So, tumitingin-tingin na rin ako ng setup na DWC, parang rough system ang tawag nila. Mukhang okay naman eh. Iniisip ko lang kung paano ko i-implement dito. And ayun. So hopefully magkakaroon naman tayo doon na ng pump. Water pump naman ang gagamitin natin doon. Tapos yan, ito yung mga basil natin. Lumalaki na yung mga lemongrass natin. Tapos itong lemon basil, kaamoy siya ng lemongrass eh. No? Pero makita niyo yung difference nitong lemon basil natin na to. Tsaka ito na parang na-expose talaga sa magandang sikat ng araw. Yan, meron pa tayo doon. Hindi ko pala napakita sa inyo. Pero nandun, inayos ko lang din. Wait lang, puntahan natin. Oh, ayan. So, ito yung sweet basil ko. So, ito may mga tali-tali na. Pero kasi tumutumba sila. Medyo mahaba na kasi sila nung nilipat ko dyan. So, tinutulungan lang natin sila. So, para mag-establish muna sila ng roots. Tsaka, mas maging diretso na yung stem nila. Kaya tinalian-talian ko muna. So, may baka lang sa gitna. Tapos doon natin tinali. Yung iba naman na straight. So, hindi ko na pinakalaman. Yung may mga problema lang. So, ito yung sinasabi ko. Yan, o. Kasi kasabayan niya yun. Yung nandun. Pero kasi, yung paso na nandun, dating nakalagay doon. Hindi masyado naarawan. So, manipis. Pero ngayong nakita ko na pag-expose siya sa araw, ganyan siya kaganda. Tutuloy na tayo ng ng lemon basil. So, tulad ng sabi ko sa inyo, ang plano is punuin to ng basil. Yan, yung parang ilalim yan. Magkakaroon ng mga basil plants dyan. Pero gagamitin lang natin yan, mga lupa na nandito. Kung ano man yung lupa na available natin dito, yun lang ang i-utilize natin. Para hindi na tayo magdadagdag ng bigat dito sa rooftop. Sakto na siguro yan. Yan. So, itong talong, ayan, nagpa-flower na to eh. Hopefully, magkaroon siya ng bunga kasi kung hindi nga talaga, ay i-retire na natin siya. More than 6 months na kasi siya. So, ito naman, mukhang okay naman yung paggalaw-galaw niya. Yan. So, pinapagapang na natin sila sa labas. Yan. Pinapagapang na natin sila palabas dito. And regarding naman sa nutrients dito, chine-check natin every day or as much as possible or every other day para mabantayan natin in terms nung concentration. Yan, concentration. Ayun, ito nakakapitan siya eh. Yan. So ito baka magka-flowering na rin, oh. Magka-flowering na rin siya. Actually, meron tayong mga, may mga tawag dyan? Bunga tayo. May mga bunga tayo ng pipino. Ang problema lang kasi, yung last time dito is bumigay na. Hindi na tumuloy. So, ayan. So, inisip ko rin kung pwede ba tayong gumawa ng cuttings ng pipino, eh. Para hindi ka na magpapatubo from seeds. Yan. Pero may mga seeds pa naman tayo. So, may mga pipino dyan. So, hopefully, may lumaki talaga. Diba? Yan. So, medyo close yung pag-check natin ng mga nutrient solution nila. Yan. So, yan. Inaantay lang natin mag-mature tong sa sweet basil. Tapos harvestan na natin siya. Tapos, ayan. Yun lang. So, hindi ka pa nakuha yung seeds dyan. Ito yung sinasabi ko sa yung sobrang nutrient solution. Meron pa naman, no. Pero minsan kasi pinandidilig ko na lang din yan dito. Mga sobra natin. Pandidilig natin dun sa mga ibang halaman natin. Ito naman, hindi ko na ito diniligan. So, ipapatay na natin sila. Then, yung lupa, ililipat natin sa paso para taniman. So yan, maglilinis-linis lang din ako dito, magdidilig-dilig kasi nga wala ako ng more than 1 day
dito. So that's it, yun lang naman, wala naman masyadong kakaiba. And hopefully after after few days magta-transfer na tayo dito, pero i-prepare ko na yan. So lalagyan ko pa dito yung susunod kasi nating transfer 15. Tapos after nun, yung susunod nating transfer 30. So meron tayong Olmeti doon, tsaka Tiberius yung Romaine. Kung maalala nyo pa, nagtanim tayo nung dati dito, yung parang pechay ang itsura na lettuce, yon. Tatanim tayo nun dito. So yan, itatabi ko siya dyan. So meron tayo dyan marami-raming setup. Siguro after few weeks nun, harvest na natin to, tapos ayusin din natin to. May magagawa pa tayong 1, 2, mga tatlong styro pa. Meron pa naman tayo dito. Ayan. So dalawa na lang naman yung ito para dito. Tapos dadagdag pa tayo ng dalawa para doon sa pang-apat na siguro doon, lagay pa natin doon. So magkakaroon tayo ng 8. So 8, and titingnan natin kung yung 15 ba or kung ano to, tong spacing na to. Palagi ko yung spacing ko masyadong maiksi, maliit. Siguro pag nakita ko na yung result, ito yung butas dito, i-adjust natin banda dito. Ayan. So titingnan ko sa magiging harvest natin kung i-adjust natin. Pero based sa nakita kong size, malaki yung chance na i-adjust ko yung size. Ito kasi yung butas pala. Ito kasi na-i-adjust ko na yung butas nito. Naigilid ko na ito yung dalawa. Pero yung unang dalawa kasi, unang dalawa? Hindi, yung unang 3 kasi medyo masikip yung pagkakabutas. Yung sumunod dyan, medyo malawak-lawak na. Ayun. Yun lang. See you next update. Bye-bye.